Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang magkahiwalay na iligal na karerang nabisto ng Highway Patrol Grupo HPG. Sa Agusan del Sur, puro SUV ang tinatayaan ng mga pumupusta. Sa Bulacan naman, meron pang exhibition ala Superman at may nadisgrasya sa pulasan para po makatakas. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Wala nang suot na mga helmet. Buwis-buhay pa ang postura ng mga rider na ito. Aba, ala Superman. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG, kasali ang mga motorsiklong ito sa tinatawag na bitaw o yung illegal na karera na kailan lang ay nakunan ng video sa bypass road sa San Rafael, Bulacan. Tinatao ang illegal na karerang ito na ayon sa HPG ay ginagawa sa mga lugar na hindi masyadong dinaraanan. Kadalasan medyo liblib pero magandang kalsada at tapos alanganing lugar at alanganing oras. It involves money betting. So malaking pustahan ito at nakaset up usually yung mga sasakyan nila. Mga modified, naharangin nila yung mga incoming at saka outgoing vehicles. So bigla silang magre-release ngayon. Sa raid ng HPG sa illegal na karera, nagmamadaling tumakas ang isa sa mga kalahok na rider. Kaya nadisgrasya. Buti at malayo na siya sa peligro ngayon. Hindi naman bababa sa 10 mananaya o sangkot mismo sa illegal na karera ang inaresto. Maaring silang madisgrasya or silang makadisgrasya. So alam naman natin na humaharurot yung mga to pagka nagkakarera. At kadalasan ito dun sa mga lansangan na ginagamit din ng mga regular nating mga road users. Bukod sa San Rafael, Bulacan, iniimbestigahan na rin ng HPG ang isa pang illegal na karera sa isang bayan sa Agusan del Sur. Kargado rin ito ng pusta. Puro SUV, organisado at may flagman pa o yung nagbibitiw ng go signal sa starting line. Nakipag-coordinate na raw sa LTO ang HPG. 3 minor de edad at isang foreigner tayong na-identify. So pina-request na natin ito sa LTO Region 13 para sa show cause order. Babala ng pulisya, lalo na sa mga masasangkot na minor de edad. Maaring masuspende ang kanilang lisensya. At ang ano pa rito, dahil mga minor de edad, may posibilidad na itong mga magulang nito ipatawag din ng na akaukulang ahensya. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng pulisya ang ilang pangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. 8 putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng 2 gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video ay nakilala ng mga pulis ang 2 suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 AM noong July 17. 1:47 AM nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. 2:28 AM, pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 AM naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang 2 suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata umano sa kanila. Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa 3 naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all unmask and or solve
not less than 10 cases that they have committed in the past. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman. Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire. Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang pamamasdang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa mag-partner na mastermind ang tinututukang anggulo. Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong ang possible motive talaga ay personal. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hold up ang inabot ng magkasintahang nagpapatila lang ng ulan sa Taytay, Rizal. Tinutukan sila ng baril at patalim, sabay tangay sa kanilang motorsiklong katatapos lang hulugan. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha sa CCTV ang magkasunod na pagparada ng dalawang motorsiklo na yan sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal pasado alas 12 ng madaling araw noong Miyerkules. Bumaba ang mga rider at kanilang mga angkas. Di na nagkuna ng CCTV pero ang mga lalaki nang hold up daw ng magkasintahan sa madilim na bahagi ng tabing kalsada ayon sa barangay. Medyo alanganing lugar po. Doon po nagpapatila ng ulan yung mga biktima. Siguro yung mga biktima po ay nakita ng mga suspect bumaba. Ayun nga po, tinarget po yung dalawang magjowa. Wala pang isang minuto, nagtakbuhan pasakay ng motorsiklo ang mga lalaki. Ang isa sa kanila, minaneho ang ninakaw na motorsiklo ng mga biktima. Ang isa naman, sinubukan pang tangayin ang helmet ng mga biktima. Tinutukan po ako ng baril. Binigay ko po agad yung cellphone ko. Sabi po, huwag kaming kikilos ng masama or huwag gagalaw. Then, nung kinukuha po yung susi ko, tinutukan po ako sa ulo bigla. Tapos tinulak po yung girlfriend ko para makuha yung cellphone niya sa kanya. Ang ibang kasamahan, nanutok din daw ng patalim. Sabi po ng isa doon na nanutok sa akin ng baril na, sige, saksakin mo. Tapos napatingin po ako sa likod. Hinugot po yung susi sa akin. Napilitan na lang po ako na ibigay. Kasi ando na po yung Kaysa naman po buhay po namin yung mawala. Natangay ang motorsiklo ng mga biktima na nagkakahalaga ng 180,000 pesos na katatapos lang daw hulugan noong Marso. Nakuha rin daw ang dalawang cellphone at wallet na naglalaman ng 300 piso at ilang ID kabilang ang lisensya. Inireport ng mga biktima ang insidente sa Taytay Police. Sa follow-up operation at backtracking ng pulisya, nakitang dumaan ang mga sospek sakay ng motorsiklo sa Cainta, Rizal. Mahigit 1 oras kasunod ng pango-hold up. Kitang-kita po doon na dinadrive po nila yung motor ko. 4 pa rin po sila. Patuloy ang pagtunto ng mga otoridad sa mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagtestigo ng auditor mula po sa Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nakitaan niya ng mga paglabag at pagkukulang ang Office of the Vice President sa pag-liquidate ng kanilang confidential funds. Kabilang sa mga nabanggit na tumanggap ng confidential funds sina Mary Gay Iatos, Andy Lim at Alejandro Piquet. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, dito nga sa impeachment court ay inaharap ngayon ng prosecution panel ang isang state auditor ng Commission on Audit. Ito po ay nag-testify kaugnay sa audit na ginawa niya sa mahigit 600 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2022 at 2023 na ayon po sa prosecution panel ay hindi umano nagamit sa tamang paraan.
15 kahon na may markang confidential fund ang bitbit ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong araw. Ang inupong testigo kaugnay nito, si Roderick Wamel, State Auditor ng Commission on Audit o COA, na siyang nag-audit sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education habang ito ay pinamumunuan ng bise. Ayon kay Wamel, nakitaan niya ng paglabag sa mga alituntunin ng COA ang 2 tanggapan sa liquidation ng confidential fund, gaya ng hindi pagbibigay ng specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento, kulang-kulang na liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan, which this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya, ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos aniya sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng bise, gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Ang confidential fund ay pondong inilaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng reward sa impormante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Matapos makita ang mga paglabag, sinabi ni Wamil na nag-submit ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo, kundi acknowledgement receipt lang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. Which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila. Either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Binanggit sa korte ang ilan sa mga tumanggap ng pera, bukod pa sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate or kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. In the name of OD or
Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. itself. It says here. And No, counsel Your can Honor. It says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas na ang halagang nakasaad sa acknowledgement receipts, sobra sa nakalagay sa acknowledgement report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the acknowledgement report. Emil, bukas ay inaasahan na sasalang sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte itong si Wamil. Pagkatapos po meron pang isang witness, isa ring state auditor ng Commission on Audit ang isasalang bukas. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Wala umanong pasabog ang prosekusyon sa impeachment trial kanina ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang defense team. Punto ng isa sa defense lawyer na si Vice na si Attorney Michael Poa, mga lumabas ng resulta ng pagsasyasat ng Commission on Audit o COA ang mga pinresinta kanina ng prosecution witness na State Auditor ng Commission on Audit o COA na si Roderick Wamil na siyang nag-audit ng Confi funds ng Vice. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Nanindigan naman ang prosekusyon na malinaw na naipakita nilang winaldas ng Vice ang confidential funds ng kanyang opisina. Madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos. Taong bayan ang nabudol eh. Ilang bahagi ng bansa ang sinalanta ng Bagyong Luis, habagat at localized thunderstorm. May mga binaha at nakapagpatala pa ng landslide habang may bangkang pinalubog ng malalaking alon. Nakatutok si Joseph Moro. Nalubog sa bahang ilang kalsada sa Muñoz, Nueva Ecija kasunod ng mga pag-ulang dala ng Bagyong Luis. Ang ilang residente napilitang sumuong sa tubig para makatawid. Nagmistulang ilog din ang kalsadang ito sa Dagupan City, Pangasinan matapos sa mga pag-ulan. Nakadaan pa naman ang mga sasakyan pero bahagyang bumagal ang takbo dahil sa baha. Apektado rin ang baha dahil sa high tide at epekto ng bagyo ang mahigit 50 kabahayan sa Barangay Poblacion Oeste. Sa monitoring ng mga opisyal ng barangay, umapaw na ang Carinan Creek. Nagka-landslide naman sa Dipakulaw, Aurora kung saan itinaas ang wind signal number 1 dahil sa Bagyong Luis. Tumaas din ang tubig sa spillway kaya pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente at motorista na magdoble ingat. Dahil sa masamang panahon, sinuspende ang mga klase ngayong araw sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa 6 na bayan ng Aurora. Sa ilang bahagi naman ng Isabela, bumuhos ang malakas na ulan at may pabugso-bugsong hangin. Kabilang din ang Isabela sa mga isinailalim ng pag-asa sa wind signal number 1 dahil sa Bagyong Luis. Inabot at natabunan naman ang baha ang bahagi ng Maluno Bridge sa bayan ng Benito Soliven. Ganyan din ang nangyari sa Gucab Bridge sa bayan ng Itsague.
Ramdam din ang maulang panahon sa Lawag, Ilocos Norte. Biyayayang may tuturing ng ilang magsasaka dahil sa kulangan ng supply ng tubig nitong mga nakaraang buwan. Mahigpit na minomonitor ng Office of the Civil Defense ang nasa 1,129 na barangay sa rehiyon dahil sa banta ng flash flood at landslide. Ito po specifically yung sa mga low-lying areas po natin and yung mga malalapit po sa atin pong mga river systems. Ayon sa Pag-asa, bukod sa bagyong Luis na nagpaulan, sa malaking bahagi ng Luzon may habagat at localized thunderstorms din na nakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Sa Bohol, nasagip ang isang mangingisda na lumubog ang bangka matapos umanong lamunin ng malalaking alon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa maayos na itong kalagayan at ligtas na nakauwi sa kanyang pamilya. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! From Kilig Post Online, mapapanood na rin soon sa family comedy drama serye na Delivery Boy, sina Mika Salamanca at Will Ashley. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Wow! Sarap! Wow! Sarap! Aliw na aliw ang mga netizen sa trending TikTok games na ginagawa ni Will Ashley at Mika Salamanca. Ganun ang ginawa mo sa akin. Hirit ng Mick-Will at Wilka shippers. Grabe ang chemistry ng dalawa. Kaya naman marami ang excited sa una nilang pagsasama sa isang serye. Yan ang upcoming all-out family comedy drama serye ng GMA na Delivery Boy. Makakasama ni Will at Mika, sina Maricar de Mesa, Mikoy Morales, Yasser Marta at Vince Maristela. Kasama rin nila ang ilang veterano sa comedy, tulad ni multi-awarded actress Meryl Soriano. It's something that I miss doing. Lumaki kasi ako sa sitcom. Di ba lagi ako napupunta sa drama? Yes, kasi that's my Amboy. Was my last. And that was also comedy. Kaya excited ako for Delivery Boy. Si Kimpi De Leon, balik comedy after doing Prinsesa ng City Jail. It's a change of pace na Kimpi is looking forward to. At least kakaiba naman siya. Yun nga, na-miss ko rin kasi matagal din hindi gumagawa ng comedy. Pahinga muna raw sa pagdidirect si Eric Quezon dahil na-miss niya ang umarte sa harap ng kamera. At sa kanyang pagbabalik sa GMA, imbis na heavy drama ang sinalihan niyang serye, laugh trip ang napili niya. Yun nga, comedy siya. So, I guess, sabi ko nga, this character or this role is meant for me. That same day, nung nag-uusap kami na sinabi ko gusto ko mag-artista, GMA called and they asked me if I wanted to be part of Delivery Boy. Kasama ang kanyang mga kapatid, abala raw si Eric sa pangangasiwa ng estate ng kanyang namayapang ama na si Comedy King Dolphy. Pina-finalize na lang namin. Oh, it will come soon. Magmamaterialize din yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.